Sa lahat po ng aking mga subscriber, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ayan. At dito naman po sa mga kawatang, mga kongresista at mga senador, mamatay na lang kayong lahat. Bakit kaya mainit na naman ang ulo ko? Aba ay, mga kababayan, para malaman po ninyo, ay aywan ko lang kung hindi pa kayo magkamatay nitong ibabalita ko sa inyo. Pero bago po yan, alalahanin niyo po yung sinabi ko ng ngayong araw na ito, linggo, yung 3 ililibing. So, yung pong gusto makipaglibing ay magsuot lamang po ng pula para sa ganon ay maakit agad yung mga uod na nandun sa simenteryo para lapain agad itong mga ililibing na ito. At sa susunod pong linggo ay marami po yung mga ililibing din. At para po malaman ninyo kung sino-sino itong mga ililibing sa susunod na linggo, tingnan nyo po yung link nandun po sa simenteryo. Ayan. Bakit nga po nanggagalaitin na naman ako rito? Ito po, papaano, aywan ko lang kung papaano pa mabubuhay itong ating mga kababayan sa ganito. Panuorin na pakinggan po ninyo ito. Paalala sa lahat, aabot sa 300 pesos ang bigas kada kilo simula ngayong April 15 dahil pa din sa mataas na presyo ng gasolina. Tingnan nyo sa post namin ang mga lugar na maaapektuhan. E-share ang post na ito para makapaghanda tayong lahat. O yan. Ulitin. Paalala sa lahat, aabot sa 300 pesos ang bigas kada kilo simula ngayong April 15 dahil pa din sa mataas na presyo ng gasolina. Tingnan nyo sa post namin ang mga lugar na maaapektuhan. 300 pesos per kilo. Ay kung yung 35 o 40 pesos, hindi nga makabili-bili itong mga kababayan natin, 300 pa kaya? Putang ng gobyerno meron tayo. Pero kaya nga mga kababayan, baka ito na siguro yung time or ito na yung timing para sugurin na natin yung mga tumanggap ng mga mali-malita na pira na ito. At hindi po yan nilakwan. Hindi po nila yan diniposito sa bangko. Tinago lang po nila yan. At siyempre natural, hanggat hindi mo nasusukol yan, hindi isusurrender yan. Pero kaya nga dapat dito sikapin na yung mismong taong ito na tumanggap ng malita, siya mismo ang mahuli dapat, or either 2 o 3 sa kanyang pamilya ang hulihin na para sigurado ilulutang niya yung mga pirang yan. At ito na po yung sinasabi ko na baka mangyari yung kaguluhan. Kaya po, ito po kasi sa akin na nagbabase po ako doon sa mga pwedeng mangyari talaga. At ito na, may nagsabi na nga, saan ba yun? Ito yata yun. O magkakakumpiyansa lang sila dito nga sa DOE kung makokontrol nito ng maayos ang presyo ng produktong petrolyo. Ay, ano ba yun? Mainit man ang panahon, hindi ito ang diesel, ganun din sa Bicol. Ang pagsanin sa petrolyo. Susunod na linggo, posibleng sumampa sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel. Ngayong araw naman, nagprotesta pa rin ang mga transport group. Ang masaklap, sumasagi na raw sa isipan ng ilang tsuper ang gumawa ng masama. Yun! Live mula sa Mendiola. Nasa frontline na balik si Rachel. Yun ang sinasabi ko. Rachel, sa gitna ng mga protesta, may impormasyon ka ba kung nasaan si Energy Secretary Sharon Garin ngayon? Ulitin natin yun. Habang tumatagal, Ulitin na rin. mas bumibigat ang pasanin sa petrolyo. Sa susunod na linggo, posibleng sumampa sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel. Ngayong araw naman, nagprotesta pa rin ang mga transport group. Ang masaklap, sumasagi na raw sa isipan ng ilang tsuper ang gumawa ng masama. Eksakto! Mendiola, nasa frontline. Yun po yung sinasabi ko sa inyo.
Ha? Pagka ito po ay gutom na itong mga kababayan natin. Ha? Lintik lang ang walang ganti. Maniwala kayo sa akin. Ha? Ay kung hindi ba naman talaga ang kakapal ng pagmumukha ng mga nandyan sa gobyerno ngayon? Sige, ikunan natin. Ikumpara lang muna natin dito sa Amerika, muna sandali. Sa Amerika po, isang araw lang gumastos ang Amerika ng $43 billion. Or, awan ko, kung kinonvert na sa piso yun. Or, 43 billion. Yun sa unang salyada pala ng gira. Pero mayroon pong gira, 43 billion agad ang ginastos ng Amerika. Dito sa atin, wala pang gira, ha? Trilyones na ang winaldas nitong bangag na administration ito. Kaya ang nangyayari ngayon, marami na po nag-iisip. Yan po, balita na yan. Yan po ay mainstream media po yan nagbabalita. Ha? Na marami na. May mga nakakaisip na ng masama. Yan po yung sinasabi ko. At sabi ko nga, pag hindi na-address ito, maniwala kayo sa akin. Makikita nyo dyan sa kabi-kabilang mga kwan dyan. Kanto-kanto dyan, may nililitso na tao. Maniwala kayo sa akin. 300 pesos per kilo. Sabi ko nga kung doon sa 40 pesos ang kilo ng bigas, hindi na nga nila magawang bumili. At yun yung araw-araw halos kong sinasabi rito, na kapag pinupuntahan namin yung mga iniikutan namin na regular, pagka binuksan yung kaldero, mababakas mo doon na isang taon na hindi nasasayaran ng bigas yung kanilang kaldero. Ano ang laman? Either kamote, saging na hilaw. Ganyan po. Tapos ngayon, 300, magiging 300 ang kilo ng bigas. Putang ina nyo. Ha? Ngayon pa lang sinasabi ko, magpakamatay na lang kayong lahat na nandiyan sa gobyerno. Dahil pag inabutan kayo ng tao, maniwala kayo sa akin, litson ang aabutin ninyo. Pag hindi nyo na-address itong problema ito. Grabe. Tapos ngayon, kabi-kabila pa yung rally. Ha? Wala na po sa katinuan to ngayon. Kabi-kabila yung rally. Ha? Ano ba itong isa na ito? Ito pa, ha? Hindi lang po yung kwan. Pansinin nyo itong papanood ko, ipaparinig ko sa inyo. Agad din nag-deploy ang Taiwan ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dahil dito, pinaghahanda na ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo. Prioridad Oh. See? Yan ba yung walang banta sa atin? ang pag-rescue sa higit Yan ba yung walang banta dito sa atin? Wala pang gira ito, ha? Wala pa. Ngayon pa lang, mamamatay na sa gutom itong mga kababayan natin. Ano pa kaya kung may gira? Kaya palagay ko mga kababayan ko, magkuha na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Ha? Tirador lang ang katapat itong mga ito. Maniwala kayo. Kahit gaano pa karami ang mga bodyguards itong mga bullshit na mga magdanakaw ng mga congressman na nagpasasa sa mga mali-malitang kwarta na yan. Sige, tambakan na nila ng bodyguard yung sarili nila. Tiradorin natin ang tiradorin yung mga yan. Yung mga walang pambili ng tirador, ako man ang bahala. Shit kayo. Grabe. Ito yung sinasabing wala pang crisis daw dito sa atin. Ito yung sinasabi ni Lucrecia na punong-puno din ng garapata ang bilat ito. Bullshit.
Nakakapanggigil kayo, nakakapanginiglaman kayo mga ay, putang na nyo. Hayop kayo. Grabe. Anyway, may mga papakita sana ako rito na para ganti. Para ganti dito kay Ngiwi. Di ba't nagdala-dala siya ng piatos doon? Ayan na. Na yung piatos-piatos na yan, bumaliktad sa mukha niya. Dahil yung piatos, tinapatan ng Ngiwi. Ito, oh. Yan o, Ngiwi. Ah. Yan po yung bit-bit ni Sara Duterte. Ngiwi. Ngiwi na, chichirya. Ha? Akala nyo siguro, walang magagawa ang mga hindi kayo babalikan itong bullshit ito. Isa pa ito. At nakita po nasalubong po ni Sara Duterte itong si Ngiwi. Binuntal niya. Wasak ang uso ni Kwan. Yung ngiwi niya, lalong parang kala mo tinubuan ng bulkan yung bibig niya. Binira ni Sara Duterte. Ito mo, oh. Yan, oh. Oh. Yan na yung bibig niya. Wala na. Oh. Oh. Ayan, oh. Binira ni Sara, oh. Oh. Oh, yan. Miresi sa inyo mga hayop kayo. Miresi sa inyo mga animal kayo. Ha? Akala niyo walang ganti, ha? Mas masahol pa yung ganti sa inyo mga hayop kayo. At ito si Kwan naman. Medyo sinigwi lang po natin para medyo lumambig-lamig lang yung ulo ko. At dahil parang kumukulo na naman. Ito naman yung asawa nito na pumunta na ng Singapore, nagpagamot na. Imagine mo, dati kasing parang balye na kalaki, abay, ginawa niya yung katawan niya na parang nang si Chris Aquino. Ayan, hindi kinaya, pumunta Singapore, magpagamot na. Ngayon itong asawa niya, na ito yung Kwan, yan! Dagat! Wow! Dagat! Ayan, ito yan, oh. Wala nang makilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay Ayan. sa kakaisip ko sa'yo. Wala nang makilala. In fairness, maganda po talaga ang boses itong si Wow Dagat ito. Ayan. Kaya tsura niya, talagang wala na. Tinakasan na rin ng Kwan. Bait ang gago. Paano? Tapos yung Kwan pa. Mabalik tayo din sa mga putang inang mga kawatan ito. Sa halip na pag-aksayahan ni Lacson itong pag-hearing dyan at palutangin yung totoong, kung ano yung totoo, ayon hinarangan ni Lacson, ayon niyang imbestigahan sa Blue Ribbon Committee niya. At inabsuelta pa niya itong si Romualdez na ngayon ay ililibing. Sino tarantadong yan, Lacson na yan? Isa yan. Tandaan mo, Lacson, itong pagmumukhang ito, magkikita tayo, ha? Tandaan mo. Maniwala ka sa akin. Wala akong ititira sa iyo. Kahit na kapirasong kutsara mo. Palalamunin kita sa dahon ng saging. Babalik ka doon sa mas masahol pa doon sa mga patay gutom. Paparamdam ko sa iyo kung paano maging patay gutom. Buisit ka. Kayong dalawa ni Soto na yan. Kung anong mayroon kayo, wala akong pakialam kung yan ay pinundar ninyo. Basta lahat yan babawiin ko. Tandaan mo ang mukhang ito. Tandaan mo. Tandaan mo.
Tangina. Magagawa nila mag-aksaya ng mga putang inang impeachment na yan. Wala akong pakialam dyan sa impeachment na yan. Gawin ninyo kung talagang may ebidensya kayo. Kung wala kayong ebidensya at nag-fishing expedition lang kayo, mga buwa ka ng ina nyo, magpakamatay na lang kayo. Ikaw lang, Luis Tro. Sa bagay ngayon ililibing yan. Ngayon palang linggo ililibing yan. Bullshit na to. Pagkadami-dami ng mga gutom natin mga kababayan, iyan ang inaasikaso. Yung impeachment na yan. Ha, mga kababayan, inuulit ko lang. Mag-ready lang kayo. Ha? At ipapaready ko na rin sa mga tauhan ko yung mga tirador na gagamitin natin. 100, 300 yung mga bodyguard nila, ito mga bullshit ito. Imagine mo, tingnan mo, nagbabodyguard sila, pagnanakawan tayo, tapos yung mga bodyguard nila, tayo ang nagpapasweldo ng mga animal na ito. Ang gagaling ng buhay nito mga animal to. Ang gagaling nyo naman. Ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo. Ha? Pag nanakawan nyo kami, tapos magbabodyguard kayo ng 100 hanggang 300, tapos kami rin ang magbabayad ng inyong mga bodyguard. Talaga rin naman. Wala yan. 1,000 ang itatapat namin sa iyo, sa inyong mga may bodyguard na kayo na tumanggap ng malita. At sasalaksakan namin ng bareta yung mga lalamunan ninyo para nakakagalit talaga eh. Nakakagalit. Ipapahanda ko na rin dito yung mga bareta at isalaksak namin sa lalamunan ninyo para magtanda kayo ng mga hayop kayo. Kaya nga isusumpa ninyo yung araw na kung kailan kayo ipinanganak na mga buwaka ng inyo. Panyo, nako, promise. Talagang kahit na sino isusumpa nyo na, pati sarili nyo isusumpa nyo. Pag ako na ang kumilos, tangina nyo, 300 na kilo ng bigas. Bullshit kayo. Anyway, tuloy-tuloy pa po yung mga rally yan. Magkakabila po yan na rally. So, nag-aantabay po ako at nag-aantay ako dito sa tawag sa akin. Dahil at pina-ready ko na rin po yung 2 speedboat ko. Kung sakasakali, sisibat sila dyan. At para maikarga dyan sa speedboat ko yung mga animal, yung mahuhuli dyan. Tangan na nyo. Kasi hindi po pwedeng asahan namin itong mga barko rito. Limited lang po yung barko dito. Oh. Ay siguro mga pwede magkarga itong isang speedboat ko rito ng mga 20 mga buaya na mahuhuli. Pwede ikikarga ng 20 bawat isang speedboat ito. Ito, kakatayin ko ng ito, tatadtarin ko ng pinong-pino itong hayop nito. Buhay na tatadtarin kong buhay ito. Nanggigigil ako. Grabe. Paano hindi ka manggigigil? Ito, kaya pa ba? Kaya pa ba ng natin to? Kaya pa ba ng ating mga kababayan to? Maaabot sa 300 pesos ang bigas kada kilo simula ngayong April 15 dahil pa din sa mataas na presyo ng gasolina. Tingnan nyo sa post namin ang 300 kilo per kilo. So, i-ready nyo na yung mga bodyguard nyo. Yung mga bodyguard ng mga kawatan na ito, magdalawang isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo.
Kumalas na kayo dyan sa inyong mga binabantayan ng mga magnanakaw. Alam ninyo na mga magnanakaw yung mga amo nyo. Lumayas kayo dyan. Madadamay at madadamay kayo. Wala na kaming sasantuhin dito. Pag kumilos na kami, wala nang atrasan to. Maniwala ka sa akin. Alam ninyo na itong binabantayan ninyong mga politiko na ito, sila ang nagpahirap sa mga kababayan nila. Tapos babantayan niyo pa. Winawarningan ko kayo, lumayas kayong lahat dyan. Layasan ninyo yan. Hayaan nyo sila, magdepende na sarili na. Dahil lumayas man kahit sa hindi, kahit ilan pa kayo, maniwala kayo sa dadapa kayong lahat. Layasan nyo na yan para huwag kayo madamay. Sikit nang gagalaitin na naman ako.